Bahagyang lumakas pa ang Bagyong Tino sa paglandfall nito sa Palawan kaninang umaga. Kamustahin natin ang epekto ng bagyo sa lugar mula kay Jeremiah Halili, Head ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig. Alright, sir, kamusta po ang sitwasyon dyan ngayon sa Palawan, lalo na't lumakas pa itong Bagyong Tino habang tinatahak po ang inyong lalawigan? At ngayong hapon po ay maayos na halos ang panahon. May mga nakapagulan pa rin at may mga areas pa rin po kami na binabaha o may baha. Hindi pa po, as we speak ngayon, ay hindi pa kami makaproceed sa mga munisipyo after ng Rojas, Palawan. Ito po yung munisipyo pagkatapos ng Puerto Princesa going north. Dahil may mga kalsada po na hindi matawid, hindi namin madaanan dahil medyo may kalaliman pa ang tubig. Ito po ay nasa bandang Barangay Magara, Rojas, Palawan. At may mga ilan-ilan din na mga landslide papuntang areas ng Port Barton, San Vicente at papuntang El Nido. So, bagamat ganun po, nakapag-deploy naman po kami ng advance response team, response unit sa mga munisipyo bago pa tumama itong bagyo. So meron tayong deployed team sa El Nido, sa Dumaran at saka sa Taytay na kahit na hindi tayo makadaan sa ngayon para tumulong ay meron ang tumutulong na mga responders o mga rescuers sa mga munisipyo. Alright, sir, base po sa mga ulat, may mga natumbang telco tower sa El Nido. Kamusta po yung linya ng komunikasyon? At meron din po bang mga naitalang mga lugar na wala pong supply ng kuryente sa ngayon? Ang karamihan po na natumba ay mga poste ng kuryente. So, yung Cuyo, yung unang tinamaan na area dito sa western part ng Palawan, yung Cuyo, Magsaysay, Agutaya, Araceli at Dumaran, wala mga kuryente ang mga to. Ganon din po yung bahagi ng Taytay at saka ng El Nido dahil po marami pong poste ng kuryente ang natumba. Yung communication naman po ay tuloy-tuloy. Yung mga telcos natin ay nagagamit natin. May mga pagkakataon lang po na napuputol ang connection at malaking bagay din po yung mga na-deploy natin na communication van na may dalang mga Starlink na siyang ginagamit namin as backup kapag nawawalan ng nagkakaroon ng interruption sa telcos. Okay, sir, kanina po binanggit niyo na may mga lugar pa rin na may baha pa rin sa ngayon. So saan po nananatili yung mga residenteng binaha o nasiraan ng mga tahanan? Meron po ba mga evacuation center? Nasaan po ito? Opo, umabot sa 19,317 ng ating families na lumikas. Mostly ay nasa northern Palawan. At ito po ay binubuo ng 64,690 katao. At sila po ay lumikas sa 1,042 evacuation centers sa iba't ibang lugar at barangay sa mga munisipyo sa northern Palawan. Kasama po dito yung mga nasa Calamianes Group of Islands at yung mga nasa Cuyo Group of Islands at mainland ng Palawan. Well, sir, yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin na nasa mga evacuation center, kamusta po? Bigyan po ba sila? Yes, in anticipation po dito sa in anticipation sa pagpasok ng bagyo, October 31 pa lang kami po ay nag-preposition na doon sa mga identified evacuation center at sa mga barangay at sa mga munisipyo para po may magamit dahil nga alam nyo dito sa amin ay isang highway lang kami going to the north na kapag nasira at hindi namin matawid ang kalsada hindi talaga kami wala kaming ibang alternative route, no, wala kaming ibang daan na magagamit. So because of that ginawa natin yung prepositioning and that's enough hanggang sa mga susunod na 2 araw pa. Pero sa ngayon po, ang provincial government, kasama po ang DSWD, ay nagpe-prepare na po ng augmentation ng mga food packs na ipapadala natin sa mga munisipyo simula po bukas. Sir, meron na po bang pumasok na report sa inyo kung merong mga nasugatan o nasawi sa Palawan?
may mga reported po na missing. Sa Rojas may reported na 4 pero sila po ay nakita na at in good condition. Wala pong hindi po nasaktan. Sila po ay nagpalipas lang ng gabi sa ligtas na lugar. Meron din pong nai-report na missing na fisherman sa Puyo Island pero kanina po ay nakita ang kanyang bangka. Kasama siya na nasa maayos na kalagayan. So, meron lang tayong isang bine-verify na report sa Rojas, Palawan na reported na nalunod. Pero sa ngayon ay wala pa tayong verification. So far sa mga reports ng mga mayors kanina sa pagpupulong na ipinatawag po ni Governor Amy Alvarez, ay walang ibang reported casualties sa pagdaan nitong bagyong Tino. Well, sir, batid po namin na kayo abala sa ganitong mga pagkakataon. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Sir Jeremiah Halili, ang head ng Palawan PDRRMO.